isang linggo habang naglalaro ako ng NBA 2K, napansin ko yung tinaas ng rating ni SGA, yung paborito kong current NBA player ngayon, from 93 last year to 96 this year. Tas habang chinecheck ko kung anong attributes yung nag-improve sa kanya, bigla akong naisip na paano kaya pag may ganito ding rating system sa mga flip-top MCs. Yung tipong may visual overall tayo nakikita bilang evaluation sa kanilang skill set, yung tipong nagbabago rin yun depende sa nagiging taon nila, or yung tipong may nagre-reklamo din ng rating, diba? Tulad ni KD this year, kung nakafollow man kayo sa 2K community. Feeling ko pag may ganito din ng flip-top ay mag-i-steer up palalo ng mga matatalinong discussion at debate sa ating mga fans. Kaya ito, naisipan ko ang bumuo ng segment para dito na tatawagin nating flip-top overall. Ito na ata yung nerdiest thing na gagawin natin sa channel na to, pero sana ma-reach natin yung nabivisualize kong result nito. Feeling ko maganda siya. Susubukan kong maglabas ng 1 o 2 episodes kada linggo. Kung napanood nyo yung Building the Perfect Battle Rapper na content ko dati, ay shinare ko doon yung tingin kong 8 battle rap essentials. Ito, i-play ko na lang dito para sa mga hindi nakapanood kasi yun din yung gagamitin nating attributes dito. Battle rapper. So we have delivery, syempre andito na yung stage presence, projection, pati yung mismong quality ng boses. Rhyming, lahat ng tipo ng pagtutugma, multis, internals, rhyme schemes included na dito. Humor, syempre, bars, or yung sa sulat naman to, no, reference game, wordplay, setups, metaphors, and mga iba't ibang techniques sa pagbara. Freestyle ability, of course, essential din to kasi dito naman nag-ugat ang battle rap, di ba? So dapat talaga meron ka nito para maging perfect. Consistency, ito yung nagme-measure ng overall mo kasi syempre di pwedeng malakas ka lang sa isang battle. So longevity, saklaw din dito. Rebuttal, need din to para maging complete MC talaga. And lastly, creativity, isa sa pinaka-importanting bagay ito sa battle rap. Kung gaano kalikot yung utak mong mag-conceptualize and also kung gaano ka-original yung material mo. At para mas mabigyan natin ng justice yung meaning ng overall, ay maganda if mas madami yung attributes, diba? So magdadagdag ako ng 2 na tingin ko importante din talaga sa pag-measure ng overall ng isang MC. Una ay ang battle rap IQ. Dito nagpo-fall yung paggamit ng proper strategy sa battle, pagbuo ng effective game plan, kung paano mag-dissect at mag-breakdown ng isang MC at pati na rin yung choice of words and logic na ginagamit nila. At ang panghuli ay ang intangibles. Dito naman yung mga added quality ng isang MC or something unique sa kanila, diba? Like yung charisma or personality. Or ito example, si Sinyo, yung star power ng pangalan niya para pumuno ng venue, diba? Ayun, kinonsider ko na rin yung mga ganong impact para makonsider nga yung ibang detalye na hindi agad napapansin or napapag-usapan. Medyo nahirapan ako mag-isip sa kung sinong MC ang i-feature dito sa first episode. Gusto ko kasi na ma-relate agad yung purpose ng segment na to, and feeling ko tama lang na si Abra ang napili ko kasi syempre immortalize na ang pangalan niya sa flip-top eh. Kumbaga kahit hindi na siya ganun ka-active ay may sense of relevance pa rin yung pangalan niya. Kaya tingin ko magandang balance ito dun sa mga old flip-top heads at sa mga bagong fans ngayon in terms of relatability. Ito, syempre, disclaimer muna, lalo na sa susubukan nating content ngayon kasi dito magbibigay na ako ng numerical value eh. So, paalala lang, base lang to sa sariling opinion ko as a fan. Pinag-isipan at pinag-e-effortan ko naman yung pagre-rate dito, hindi lang binuo to overnight, no? Minsan nga may opinion-based content ako na inaabot pa ng ilang linggo para lang mabuo kasi nagke-care din talaga ako sa produkto ng channel na to. Kaya kung hindi man kayo sang-ayon sa akin, reminder lang, subjective ang battle rap. May kanya-kanya tayong panlasa at pagtimbang sa mga bara at pagsuri sa mga katangian ng mga MCs. Open naman ako sa critics. Kung tingin nyong inaccurate ang pag-rate ko, i-call out nyo lang ako sa comment section para try ko mag-re-evaluate and tignan ko if ma-adjust next time. Okay, pwede na tayo mag-start. So dito sa delivery, isa si Abra sa pinakamagaling na mag-project ng linya. Natingin ko yung most important thing pagdating sa delivery, yung projection, kasi tingin ko mahirap siyang aralin. It's something na kailangan mag-flow naturally eh. Kasi kung pinilit mo siyang aralin, ang tendency magiging katunog mo kung sino mang MC ang napapakinggan mo lagi. Minsan nga pati yung cadence unconsciously nagagaya na rin ng iba. Ito yung unrivaled kay Abra, yung natural na control niya sa emotion dun sa pagde-deliver ng linya. Tsaka may range din yung skill na to ni Abra. Like kayang-kaya niya yung rapid fire na rat-rat, tas yung kulit if nagjo-joke andun din, tas bigla kang aangasan pag bumabara na. Kaya 95 to para sa akin. Kaya lang hindi na max out yung delivery niya dahil dun sa rap voice niya mismo, na siguro sabihin na natin na hindi ganun kabuo or kakongkreto.
Syempre pag usapang max delivery to, yung tipong comparable kay Smaglas or kay Looney, diba? Pero pag kinumpare mo sa iba ay okay pa rin naman yung boses ni Abra. Pero yung nga pagdating sa control, sa clarity, sa projection, sa stage presence ay nasa superlative level na si Abra para sa akin pagdating sa delivery. Sa rhyming, tingin ko no-brainer din to, 99 to para sa akin. Dun sa mga unang battles pa lang ni Abra ay way ahead of his competition na siya kung usapang tugmaan lang. Kaya may replay value din talaga yung mga battles ni Abra kasi sobrang makulay lagi yung performance niya gawa ng mga iba't ibang techniques sa paglalaro ng tugma. And ito rin yung dahilan kung bakit tingin ko maxed out siya sa rhyming, yung longevity ng mga multis niya. Yung humor syempre subjective to, diba? At ako personally, nadidig ko yung humor ni Abra. Na-appreciate ko yung pagiging authentic ng mga jokes niya. May sarili siyang brand of comedy, kumbaga. Kaya rin siguro hindi ganun kinakagat yung ibang hirit niya kasi sabihin na natin na andun siya sa side na hindi pang masang humor. Tsaka style-wise, parang hindi na rin to yung naging emphasis niya Best battle niya showcasing his humor ay yung kay Zaito and that was 14 years ago. Pagdating sa bars naman, top tier yung reference game ni Abra. Lalo na yung recent performance niya kay EJ Power. Pagdating sa techniques, hindi siya nagbababad sa isang approach. Hindi siya ma-wordplay, pati yung 4-bar setup or yung mahabang schemes. No? May sarili din siyang atake at balanse sa bars. Yung best battle niya naman pagdating sa balancing teknikalan ay yung kay Invictus. Dito naging accurate at effective yung mga napili niyang angulo at nabuong punchlines. Yun din kasi yung parang lacking dun sa technical skill ni Abra, yung haymakers, na sobrang detalyado yung sulat niya. Andun talaga yung mga elemento at disiplinado pa sa rhyme, diba? Pero minsan hindi siya nakakapuntos sa tinatawag nilang punchline count, na parang malaking consideration lagi dun sa paghuhusga ng resulta ng battle. Kaya nagsettle ako sa 88 rating dito. Ayun lang naman, no, pagdating sa overall pen game, pulido din talaga at makikita mo yung pagiging artist sa sulat niya. Busog ka lagi, walang tamad na tugma at higit sa lahat ay may sarili siyang style. Ito siguro yung weakest attribute ni Abra. Ilang beses na siyang nag-choke, diba? At sa mga gantong moments, may MCs na nakaka-recover dahil nadadala ng freestyle nila. Pero si Abra, never siyang nag-rely dun Parang hindi siya naging option man lang para sa kanya. Kaya tingin ko nasa 78 lang to. Pagdating sa levels of skill set, bigay todo lagi si Abra. Parang exhibition yung napapanood mo lagi sa kanya in terms of yung pure rap ability, no? So consistent siya sa part na yon. Pero alam naman natin na ever since talaga ay problema niya yung pagpe-perform ng 100%. Either may stutters or chokes lagi. Yung 2018 isabuhay run ni Abra, nakakapanghinayang yun. Feeling ko kaya niyang mag-champion nung taon na yun if hindi nga issue yung consistency. So to balance yung levels na nabibigay niya sa atin pag game dun sa constant chokes niya, ay bibigyan ko siya ng 85 na rating dito. Hindi rin to strong point ni Abra, pero minsan may mga pre-med siya at nung kay EJ Power may mga on the spot na rin siya, diba? So tingin ko fair lang yung 80 dito. Dun pa lang sa attention to detail ni Abra pagdating sa sulat ay testament na kung gaano ka-creative yung utak niya. Hindi man siya yung nag-iiwan ng mga creative schemes tulad ni na GL or Tipsy D na talagang may priority sa mga concepts, diba? Pero si Abra, yung pagiging original alone ay malaking boost na yon sa creativity points. Kaya 92 siya dito. Malaking bagay din kasi yung pagiging innovators nila Abra, yung impact nung nagawa nila nung early years. Kasi diba dati wala silang naging basihan kung ano ba yung tamang timpla sa a cappella rap battle dito sa atin. Kumbaga sila din talaga yung naging hulmahan ng mga sumunod na henerasyon. Ayun, sobrang laking respeto ko dun sa naging impact nila na yun, no? So ganito kataas siya dito. Pagdating sa fundamentals ng battle rap, obvious naman na aral si Abra. And safe to say naman na malalim yung understanding niya sa mismong motive ng battle rap. Kung purong skills nga lang sana yung basihan, siguro mas madaming battles ang naipanalo niya, diba? Pero hindi para manalo kailangan mo din talaga nung effective game plan. Ayun siguro, ito din yung kulang sa kanya, which is nakakagulat nga kasi sa talino at sa kung gaano siya ka-knowledgeable sa battle rap, ay nahihirapan siyang i-convert yun sa panalo. Diba nga historically, madaming dikit na talo si Abra, yung kay Damsa, yung kay Aklas at Price Tag. Lahat ng yan ay may case naman si Abra sa panalo, no? Pero hindi niya kasi nako-close ng ganong katindi yung battle gawa nung pagiging reliant niya lagi sa purong skills kaysa dun sa pang panalo na material. Na in the first place hindi naman masama, 'di ba? So in a way, credit din to sa kanya. Yung care at yung pag-i-stick dun sa sariling standard niya dun sa craft. Tingin ko tama lang yung 92 na rating dito sa attribute na to.
madaming mga intangibles si Abra. Sobrang charismatic niya, yung ibang klaseng confidence, tsaka yung style mismo, at yung ang level of difficulty dun sa mga performance niya. Lahat yan ay dagdag impact na rin pag ina-assess yung overall niya as a battle rapper. Tsaka yung face value ng isang Abra, hindi rin maitatanggi na isa rin talaga siya sa nag-lead dun sa naging rapid rise ng flip top. So ito, ang nakuha nating overall ni Abra ay 89. Syempre inad natin yan lahat divided by 10. Before nito, in-expect ko na around 90 or 91 yung fair na overall para kay Abra. And ayun, naging close naman tayo. Feeling ko nga parang na-underrate pa siya dito eh. Pero ayun, syempre hindi ito yung perfect or official na rating system ng flip top. And tignan natin, baka in the future if matuloy-tuloy natin tong segment, if kailangan ay baka may i-tweak ako dito sa metrics natin. Ngayon mag-stick muna tayo dito at abangan nyo lang ang mga kasunod. Hanggang dyan na lamang muna guys. Next time ulit. Peace!